kabisnes, mapagpalang ano po sa ating lahat mga kabisnes. Lakas ng kabalang libre. Dito po kami sa Animal Bites po, anti-rabies po. Si Tinay po nakalmot yata po yung niya yata. Hindi ko alam kung nakagat o nakalmot kasi nagluluto po ako ayan po yung kamay niya oh. Bigla po siyang umiyak, hawak-hawak niya po si buntot ni Jomo. So, hinakabahan po ko. Kaya, hello po, good morning po. Good morning. Nakalmot po kasi siya ng, nakalmot o nakagat ng pusa. Ito po oh, nagluluto po kasi ako. Tapos bigla siyang umiyak, katabi niya yung pusa. Ayan. Wala naman po pagdurugo? Wala naman po. Vaccinated po yung pusa? Hindi po. Pero wala naman siyang pagdurugo? Wala po, ito lang po. Patingin po kung dali lang ha. Tingnan natin kung may ano yung bata. Papa, oh, wait lang, Papa. Hey, baby! Oh, pasensya na. Titingin lang ako kung sa titingin lang ako. Hold lang, hold lang. Titingin lang ako, anak ko. Opo, pasensya na po. Ito, oh. Category 2 ma'am siya kasi wala naman siyang opening. So, anti-rabies po pwede na sa kanya. Pero hindi ko alam kung baka may gas. Sorry, anak naman, pasensya na po. Tingin lang, baby. Tingin daw, tingin lang, tingin. Tingin lang. Black sheep. Meron tayong dalawang ano mama, pwede po tayong intradermal, magkabila yung injection sa bata. 500 po yun. Meron po tayong intramuscular. Sa isang site lang po ibibigay yung kada punta ninyo, sa isang site lang po ibibigay yung injection, 1.5 po yun. Pero isang vaccine lang po sa kabila, sa isang site lang po natin ibibigay. So nasa inyo na po yung intradermal o intramuscular. Ano yung sa intradermal? Ano yung Intradermal, sir, magkabila po ang vaccine ng bata. 1.1, 500 po yun. Kabila na lang, Magkabilaan po yun. 500. Pero kapag doon sa isang site lang po, isang vial po yung ibibigay sa kanya, 1.5 po. wala sa kabilaan? 500. 1 pesos? Magkabilaan, sir, yung intradermal po tayo. 500 lang po. Yes po. Sige po. Para Para sa intradermal po tayo, ma'am. Pero yung po sa mga observe pa tayo kasi kung bigyan ko si baby ng day 0, day 3, wala pa po protection yan. After po ng day, pagtapos pa po ng day 3, saka lang po siya magkakaroon ng protection sa katawan. Since category 2 lang naman yun sa baby, so observe nyo na lang sir yung Pero protection na po yun, yung ngayon. Protection na yan siya. Pag yung isa pa lang po yan, wala pa yan sir. Pangalawa, wala pa rin. Yung pangatlo, doon pa lang po mag-create ng protection. Doon pa lang po magiging completed yung protection. So, ibig sabihin, babalik pa po? Yes po, babalik po. Usually po, 4 na session talaga yan eh. Wala pwede mong isang na may protection agad. Paano yung mga i-injection lang mga ngayon? Kasi kailangan natin ng protection ng demand. Tapos hindi rin naman pala. Kung gusto na sir. Pag-ubos na 3 days. Kung gusto na sir, kasi category ko since bata naman siya, pwede naman ibigay sa kanya yung e-reg. Si e-reg sir, 24 to 48 hours, may protection na agad ng bata. Pero kailangan nyo pa rin ipagawa yung natitirang anti-rabies. Magkano naman po yun? Ang 1.5 po sa e-reg sa mga bata. Magkabila po injection niya. Maybe ikakalculate po kung yung dosage yung ibigay sa bata. 1.5? Opo, plus yung anti-rabies po na 500, 2,000 po yun sa day 0. Nagpa-inject tayo ngayon. O wala pa siyang protection, nagpa-inject tayo, wala pa siyang protection doon sa 500. Yes po. Dapat ano sir, yung pangatlong session, doon pa ako magkakaroon ng protection ng bata. Kasi mabagal po pag anti-rabies lang, mabagal po yan magkaroon ng effect sa ating katawan. 1 week po hintayin natin bago siya magkaroon ng protection. 3 beses, di 1.5 din yun. Pag mo sa bando na 3 beses, tagal 500, di ba ma? Oo sir, pero po yung sa day 0, anti-rabies, kung gusto ninyo, 2,000 yun, then kailangan nyo pa rin may pagawa yung dalawang natitira. Yun na lang ano ma, 3 beses ka mo ma.
Yung tatlo yung anti-rabies lang po. Pwede naman kasi category ko lang naman yung sa bata eh. Sige, anti-rabies ma. Kasi sabi ko na nga. Ma, hindi ka pa nakatulog? Bantay ako may si Tini, kanina sinat lang. Hindi, may nagnat. Oh, si Yasho, gising pa. Gising ka pa, Yasha. Tulog na. So yun po mga ka-business, no? Nagising kami ni Mengay. Kasi nagising din si Tinay. Naghingi ng pagkain mga ka-business. Ngayon, bumili kami ng pagkain sa labas, yung lugaw, mga ka-business na bumili naman. Kasi ang bata nagutom. Nagutom siya, tapos hingi ng tubig, mama. Tapos, sabi niya, pag gumagano niya siya, ibig sabihin, hingi siya ng pagkain. Nam-nam, gano'n. May mga oras yan sa ganyan eh, na madaling araw, humingi ng tubig. Tapos, pagkain, gano'n siya, di ba? Kaya si Mingay, pagka bago kayo matulog, may baon-baon siya dyan, minsan biskwit, dyan sa kwarto. Kasi si Tinay, minsan humihingi ng pagkain, o di naman kaya ay tubig. Sa madalas na pagkataon, tubig, no? Di ba ma? Tubig siya. Pero ngayon, meron naman siya may pagkain. Oo. Tapos ang mga ka-business, yung nakalmuan, hindi malaman kasi kung kalmot yun talaga kasi di mo naman kasi nakita kung paano nangyari talaga sa kay Tinay, yung naano siya ng pusa. Nakita daw ni Pia, nung inutosan ko siya, nasa tabi siya ng pusa. Nakita, pero hindi nakita kung paano, kung kagat ba o kalmot. Pero kung ina-analisa ko mga ka-business, kung kalmot yun, kung talagang kalmot yun, yun, kasi ang kuko ng pusa, napakatalas. Kung sakaling kalmot yun, maaaring yun ang gas-gas niya ay talagang bakat. Pero hindi, ang nakikita kasi natin, di ba, may isang tuldok na hindi nakabaon. Tapos isang gas-gas na hindi naman din siya nag-open. Namula lang. Pero siguro maring hanggang ngayon may pa rin. Kumbaga yung pula na yun, hindi natanggal. Oo. Kumbaga parang crush na gano'n. So yun, nagbasa kami ng mga comment doon sa upload ni Kuya. Dahil nga nabanggit nga kasi namin doon patungkol doon sa kay Tinay. Itong gabi na, hapon pa lang. Tapos ng palaro. Tapos ng palaro na yung bus day, ay si Tinay nilagnat. Si ate ang nakahawak sa kanya. Oo. Pag-kiss niya kay mama kabis niya. Mainit si Tinay. So, nalikan ni ate. Sabi ni Mingay, mainit si Tinay, sabi ni ate. Pero nakagat yun si Tinay umaga. So yung palaro kasi is hapon na yun mga nasa alas 3 na yun ganung oras na. Si Tinay may lagnat hanggang kanina bago siya matulog. Oo. Tapos hinawakan ko medyo kaya medyo na-alarma kami mga ka-business kasi siyempre nga galing sa kagat. Hindi ko lang alam kung ano talaga ang sanhi. O di pa kaya yung tapos hindi ko pa nakikita si Jong pa. Nandyan lang yun kanina. Nandyan lang yung sabi niya ba, obserbahan daw yung pusa. Oo, sabi ng Juan doon, ano ba tawag sa kanila niyan? Doktor ng mga hayop. Doktor din, di ba? Doktor ng mga hayop. Oo. Ang sabi daw ni ma'am, di ba namin nakilala ano yung pangalan nun. Ang sabi, obserbahan yung pusa within 24 hours. 24 hours. Tapos may following days pa. 3 days ba yun? Parang 3 days yung binanggit niya Natataranta ako kanina umaga. O basta, within 24 hours, tapos another following days pa, babantayan talaga siya, i-monitor yung pusa kung ang banggit, makikita naman doon sa pader, may mababasa tayo doon na
Nakalagay doon na ang hayop ay parang takot siya sa hangin, sa tubig, tapos naglalaway, naghihina, yung ganon. Yun ang mga sign doon sa pusa na babantayan. At saka yung nakakagat, ganon din. Parang halos pareha sila ang epekto. Bantayan din yung bata kung nandun din, naghihina din, naglalaway, nanginginig, parang takot sa hangin, takot sa tubig. Parang ganon din. Same sila ng ang dapat mong bantayan. Kanina, nakita ko yung pusa kanina, okay man, pahiga-higa doon sa okay man, kondisyon man. Wala naman. Alas 12 na, madaling araw na eh. Oh. Nung lumabas tayo, ano na yun eh, mga mag-alas 12 na yun pala eh. 11:30 gano'n. Kasi lumabas pa kami mga kabisnes kasi bumili kami ng lugaw. Kasama din si Tinay kasi nagising nga po siya eh. Siya naghingi ng pagkain. Kumain siya kung hindi lang. Tapos uminom ng maraming tubig. Sinauhaw. Kasi buhat nga ng mainit ang kanyang katawan kasi nilagnat. Kaya medyo na-alarma kami mga kabisnes kasi siyempre bata yan eh. Hindi naman talaga tuwira na magsalita yan kung ano yung naramdaman. Kaya natakot din ako mga kabisnes. Sa babalan ko ba sa Facebook ng mga Tapos yung mga napapanood natin sa mga post ngayon sa Facebook na siguro kung napanood nyo rin po yun, yung bata na pinapakain ng nanay na hirap na hirap lunugin yung kanin, tapos nung pag pinainom ng tubig, pumipiglas na gano'n kasi natakot siya sa tubig. Kasi epekto na pala ng rabies yun mga kabisnes. Kailan lang napanood ko kanina umaga, saka ngayong gabi na ulit-ulit. Ito ulit yung napanood ko kanina. Taranta ko kanina umaga. Kita mo naman. Tandaanan kapag ako hinihingan ako. Parang bibigay yung katawan ko kanina. Ako rin na kinakabahan ako. Basta mga ganong lalo pat mga bata talaga na kasi unang-una mga ganyan kalaki, hindi naman makapagsalita ng tuwiran niya mga kabisnes kung ano ang naramdaman. Nakita mo itsura niyo, nakita niya yung pusa. Ang sabi niya. Nung pag-uwi na mga kabisnes, nakita niya yung pusa namin si Jogong. Sabi niya, no. Nakita niya yung pusa, natakot na siya, tapos sabi niya, no. Gumanon siya, nag-sign siya, no. Sinabi ko rin, no, hindi na pwede. No na, kasi nakagat na siya. Naintindihan niya na eh, kasi nakagat na siya eh. Ayaw rin niya tumilimag. Naano ako sa kanya kanina, nagmamakaawa siya sa iyo. Alam pa din yung mga kabisnes nung pagpasok namin doon sa pinaka-clinic nung sa loob. Pagpasok pa lang namin doon, alam ni Tinay mga kabisnes kung anong gagawin sa kanya. Naintindihan niya mga kabisnes kasi nga, makailan lang kasi nga, binakunahan siya na pumasok din siya doon sa clinic na may mga nakikita siya doong mga bagay-bagay. Naintindihan niya mga kabisnes, umiyak agad siya. Lalo pat noong pinunasan na siya dito ng kasi tuturukan sana. Buti nabanggit ni Mingay na pwede ba yung mabakunahan siya na kakabakunan niya lang. Bagong immunization. Di pinakita yung buti dala-dala niya yung card ng bata sa immunization doon sa center. Di nung tinignan, hindi naman napag-decide din yung mag-inject eh. Nag-chat mo na siya doon sa PIDYA daw yun eh. Nag-chat mo na siya, tapos hinintay po namin yung response nung chinat niya, yung PIDYA, na kung ano ang magiging desisyon. Yun nga, hindi nga siya pwedeng bakunahan mga kabisnes kasi nga makailan lang, hindi daw po pwede yun. Parang magkontrahan yung gamot. Ayun, ini-schedule si BBT na sa injection niya, itong 21 pa. Medyo malayo pa mga kabisnes. So, sabi nung doon sa kwan, ma'am, bantayan yung pusa, i-monitor talaga. Huwag palingat-lingat. Talagang i-monitor siya kung ano ang kondisyon. Pati yung bata. Sabi naman niya, sa nakikita ko naman sa ng bata, yung gas-gas, hindi naman siya nag-open. No, so wala nga lumalabas dugo eh, pero may bakat na pula.
may bakat lang siyang napula. Para bagang, kumbaga na ano lang yun eh, nahaguran siguro ng ngipin, pero hindi nakabaon. Pero pa may magkukulang din tayo dahil sa tagal-tagal na nagawin sa atin, hindi natin. Oo nga po eh. Kasi ganito ngayon na mga kabisnes, kanina, pagkatapos namin mamalingki, di, umakyat ako dito, pati si Mingay, umakyat niya dito sa taas muna, kasi medyo nagpahinga muna. Tapos maya si Mingay bumaba, tapos ako naka-idlip ako dito. Ngayon si Tinay, gustong sumama sa kanya sa baba. Di sinama niya, di siya naglaro-laro doon habang ito nag-asikaso doon sa pinamalingki naming isda. Kasi magluluto nga po siya ng ulam. Ako naman, naka-idlip ako dito sa kwarto kasi nga, puyat din ako. Ang nakasalang doon noodles sa itlog kasi nga magkaano pa ako ng isda eh. Pagkatalik, isinutusan ko naman si kanya, sabi ko, okay, pakabili mo nga ako naman dito. Tsaka naman kape. Hindi ko naman nakita si Jumo nakaupo sa upuan niya. Tapos, nung umiyak na siya, naano ko siya, nataranta ako. Hindi ko naman ninampas si Jumo eh. Basta kinuha ko yung bata, tapos umakit ako dito. Ginising na kita dito. Ginising niya ako. Kasi yung iyak niya, in talagang nagwamakaawa para siya lang natakot yun. Doon sa reaction ng pusa siguro sa kanya, natakot yung bata, yung si Tinay. Kaya yung iyak ni Tinay kanina, yung parang hagulgul na, yung bang may kasamang natakot, gano'n. Kahit ako yung hagulgul ko, grabe yung iiyak. Tapos si Mingay, naiyak din dito umakyat. Di ako naman, parang nalimpungatan ako. Sabi ko, ano nangyari? Sabi ko, dito lang yan si Tinay sa tabi ko kanina, naglaro lang yan, sabi ko. Kasi dito sa kwarto, kasama niya pala doon sa baba, ibinaba niya kasi gusto sumama. Yun na yun, umiyak siya. Si Tinay pa na nakagat ng pusa. Ayun, karipas kami palabas. Nag-comment doon kasi sabi mo kasi tatapon si Jomo. Nag-comment. Hindi, may nag-comment kasi doon, nabasa ko kung mga business doon sa vlog ni Kuya. Tapon lang daw yung pusa. Parang sabi ko, parang hindi naman din. Mayroon din kumukontra. Mga pet lover daw sila. Talagang ganon. Mabait naman si Jomo. Si Jomong, simulat sa pula na sa puder namin yan. Hindi siya nakakaano. Ngayon lang yan siya naka-aksidente ng bata. Ngayon lang talaga. Ngayon lang. Sa bagay din naman kasi, dahil tayo, malalaki naman kasi na rin. Kumbaga, alam natin tumansya kung paano. Sa pagkakaintindi ko, ito si Jomong, malamang siguro baka hindi na ibuntot o di kaya hinawakan nga yung siyempre pag nahawakan yung walang anit, nahila, baka pumalag ang pusa, siyempre nasaktan yun eh. Hindi yun kakagat si Jomong kung hindi yun nasaktan ni Tinay. Yun ang pagkaintindi ko doon. Kasi hindi nangagat yan eh, hindi naman naganin eh. Pero sabi nga doon sa mga comment naman, lahat naman doon ng hayop, pusa o aso man yan, basta pag nasaktan yan, kahit pa alaga mo yan, may tendency talaga na makakagat ka talaga. Kasi siyempre, nasaktan nga naman. Ganoon naman kasi talaga ang subukan mo yung aso, matapakan mo lang dyan, hindi mo namalayan, kakagatin ka talaga nun. Ganoon din yung pusa. Si Jomong ganyan din minsan yan, pag minsan may pagkakataon na naaapakan ko, iiyak yan siya, tapos ako na po. Siyempre, alerto naman ako. Kaya yun lang ang mga kabisnes, yun lang po yung update namin kay Tinay. Kasi nga nilagnat, hindi na alam mga kabisnes, nilagnat yung bata. Pero sana naman, mga kabisnes, ngayon na pagtanto namin na kailangan po pala pa-injection. Salamat din po pala doon sa nagpaalala noong nakaraang vlog natin kasi na-vlog natin si Jomong din, si Jomong mismo na-vlog din, diba dito nung nilamig-lamig ko Jomong, may nag-comment doon eh na dapat yan, yung alaga yung pusa man yan o aso, dapat pa-injection yan kasi may maliit kayo. May nag-comment doon, nabasa ko po yan. Salamat po sa inyo pong concern. Hindi nga po talaga nagkamali ang inyong po sinasabi na yun nga baka makakagat daw ang pusa o aso, at least may inject yung pusa. Totoo po talaga yung pusa na yan, hindi po talaga na-inject yan kasi napulot lang namin yan eh. Napulot kasi din ang nakapulot niyan kasi naawa kasi nasa tabi ng kalsada, tapos pinulot din hindi pumapalag yung pusa, mabait.
Kaya yun, dala-dala namin dun sa ano, dito sa bahay namin, dun sa mga dati ko natirhan namin, na hindi talaga sila na ano, napapapunahan. Hindi talaga. Kaya yun, salamat doon sa nag-comment kasi talaga to nangyari nga. Nangyari nga. Hindi ko may nag-comment dito, kailan daw papapunahan tong ano, yung aso, yung diba kasi nandito ngayon si Bongga. Kailangan pala yung gamot meron. Papainin mo na uli yan. Yung mawis matapos siya nakakain, tulog ulit. Pero sinat na lang, no? Sinat na lang. Ano siya, nidugla siya. Ayaw mawala sa lady. At saka ano, mga ka-business, si Pinay kasi, mama at papa sila siya. Hindi lang din papa, mama din. Kasi kapag ako wala, umiiyak yan, naghahanap sa akin. Kapag si Mingay naman ang wala, siyempre, pangunahin talaga si Mingay, naghanap kasi yung diti. Dumiditi pa yan eh. Kung gusto niya, lagi niyang nakikita kami dalawa na nandyan lang kami, nakikita, abot-tanaw niya lang kami lagi. Malingat lang isa sa amin, kung sinong hindi niya matatanaw, umiiyak yan. Kasi nga, nakakaintindi na kasi talaga sa siya eh. Hindi naman katulad dati yan na pagka ilapag mo lang sa dyan, maglaro lang yan na wala pa sa ito kasi may isip na eh. Tsaka pag may naman siya talaga. Buminutin. Pero pag wala, malambing eh. Ganun, normal naman sa bata din kasi mga business talaga. Pagka may naramdaman ng bata, Parang hindi ka rin sanay na ganun siya kasi maayos siya. Malambing siya eh, no? Sobrang lambing niya. Tapos, hindi pati yung bata niya. Isipin mo kanina na intindihan niya kagad nung papasok na dito sa clinic, alam na alam niya eh. Gulat niya yung mga tao, di ba? Kung bakit siya nagiging ganyan. Yung bawain siya tapos. Grabe iyak niya, lumakap siya sa akin. Maawa siya. Tapos lalo na yung pinunasan na siya na bulak. Alala mo, nilinis yung dito niya. Buti na lang, pinalita kayong card ito, di ba? Tinawagan niya. Kung hindi pala ako, hindi ko talaga yung dala yung word wala. Mawal pala yun. Injection lang siya. Bawat session nun. 500 yung unang turo. Oo, una. Tapos 1.5. Tapos, hindi, 500 na 500 lang yun. Gawin kasing apat. Yung 1.5 na sinasabi niya, yung isang diretsuhan lang, kumbaga kung saan yung may sugat, doon lang. Wala, hindi ako nakikinig masyado mga kabisnes to sa sinasabi ng nurse ng mga aso. Kasi parang naglalayag yung utak ko. Kasi yung napanood kong bata at saka yung tatay. Sa Facebook. Iyak ka na iyak eh. Habang kinakausap siya nung yung doktor ng hayop, wala pala sa sarili, kaya pala siyang iyak. First time ko kasi nakita din nung si Yasho tsaka si Iye na kagat ng aso dati, malaki na kasi. Ito kasi baby pa. Salamat mga ka-business sa Panginoong Diyos din kasi nung tuldok na nakikita ko, hindi talaga nasugat, parang lang. Kumbaga parang siguro sa pagkakaintindi mo, ang kagat ni Lumong talaga, hindi niya sineryoso. Kasi nga hindi naman siya talaga nga pagkapusa. Yung bang yung wild bitaw, di ba may iba nga parang nag-wild ka agad pag kunti lang doon, lumalaban, nangangagat at sumasakmal, di ba? Si Jumong hindi, kahit masipa mo pa nga dyan minsan dyan sa hindi nga gumagalaw yan eh, nagre-response. Mabait na pagkapusa talaga yan. Siguro nga nung pagkakagat niya hindi niya siniseryoso. Kaya kung kinagat talaga yun, sa talas ng ngipin ng pusa, baul yan eh. Salamat sa Diyos. Nagulat siguro din si Jumong. Hindi ko na nakita si Jumong pa. Kanina pa nag-ano ako na pagkain. Oo, hindi ko rin pagkain yung gabi ng pagkain. Pagkain na dito sa baba. Hindi siya nakakain. Tuloy kami, hindi na rin kami nakatulog mga business kasi naudlot na yung tulog namin eh. Nagising nga yan, hindi ang pagkain. Gabi naman na din tayo dumating kasi nga si Bayet sumama nga tayo sa
sumama po kami mga ka-business sa pag-injection din kay Kuya. Oo. Kasi Kanina. injection din niya po doon sa animal bite. Tapos natagalan kami dahil sobrang traffic na dahil sa sobrang lakas ng ulan. Kaya ginabi rin kami. Kaya yung tulong natin udlot kasi dahil dito. Hindi ako katulong-tuloy na. Pero sana mga ka-business, tulungan niyo po kami ipag-pray si baby Tina. Opo, mga business. At Sa lahat po na nagmamahal kay baby Tina, si Lola niya, si Lola Susan Darwin, si shoutout na rin po kay Ma'am Emily Bayugo. Yan, yung mga yung talaga hard, solid si na si Philly Dairogan, si Philly si Ma'am Feli, no, isa yun sa diehard din na nanonood din. At talagang walang mintis yun. Tsaka si Ma'am Bernalyn. Bernalyn, Kay Ma'am Nerissa, salamat po Teresa, sa tulong pagmamahal niyo po sa ang mag-asawa sa buong pamilya. Maraming salamat po Ma'am Nerissa at hindi po kayo nagsasawang tumulong po sa aming lahat. Salamat po, ma'am. Nawa po ingatan po kayo ng Panginoong Diyos sa araw-araw niyo po pagtatrabaho. Sana po huwag po kayong magbago. Opo. Thank you din po, ma'am. Talaga naman napakalaking tulong din talaga sa amin. Lalo pa sila itong mga sitwasyon namin ngayon. At talagang nakakatulong ng malaki. Thank you, ma'am, sa biyaya na ipinagkaloob mo po sa amin. At sana ikaw man din ay pinapanalangin din namin na sana maging malusog pa palagi, bigyan pa ng mahabang buhay na natin po ng Diyos dahil lalo na po sa trabaho sa inyong kabutihan, no? At pagpalain pa ang inyong hanap buhay. At kay Ate Bebang, ang asawa niya. Yun, isa yun sa Sir Anime, condolence po. Napanood po namin yung live niyo po kanina. Kay Bebang, no, napanood namin yung live mo. Magpakatatag ka. Kumbaga, andyan na yan, no? Tanggapin na natin ang katotohanan, no? Andyan na yan. Magpakatatag ka lang at ituloy mo na yung ano yung nasimulan ni Boss Anime. Ituloy mo na yan. At andito rin kami nakasuporta. Kasi alam ko, nung buhay pa si Boss Anime, natandaan ko ngayon nung kami ay sumama kay Kuya doon sa lugar nyo. Sa bahay na inupan. Oo. Nakadaop ang palad ko pa si Boss Anime. Sabi ko pa sa kanya, Boss, kumusta? Sinagot man din niya ako, okay lang. Yung pala, huling pakikipagkamay ko sa kanya. At ganun talaga. Hindi naman natin kasi hawak ang ating buhay. Ang Diyos na ang higit na nakaalam. So, saludo ako sa iyo, boss. Dahil pinaglaban mo, pinagtanggol mo ang kabuuan ng ka-business family. Lalo na kay Kuya sa first family ka-business. Na pinagtanggol mo sila na hanggang sa huling sandali ng buhay mo ay talagang nanindigan ka sa panig nila ni Kuya. Salamat at napakagiting mong reactors. Saludo kami sa iyo. At hindi mo man maririnig to, pero salamat muli dahil dun sa aking mga vlogs ay nakapagpaabot ka sa iyong pangunguna. Dahil marami siyang nag-ambag-ambag sila. Sa iyong pangunguna at nag-ambag-ambag ka para ipaabot dun sa taong aking na-i-vlog. Tapos yun, doon kay Kuya niya, pinaabot. So salamat dahil siyempre, vlog ko po yun na nakita niya at nagtulong-tulong sila para makapag-abot din ng biyaya para doon sa tao na yun na aking na-vlog. So salamat Anime, hindi mo man ito maririnig na, no? Pero salamat talaga dahil napakabutin mo yung tao, napakabutin ng puso mo. Bebang,
Yung nasimula ni Boss Anime, tuloy mo na yan. Tuloy mo na yan. Kayang-kaya mo naman yan. Alam ko, darating isang araw ay magtatagumpay ka rin. Sasama ka namin sa pag-pray. Basta dito lang tayo. Sama-sama tayo sa kabuuan ng ka-business family. Tuloy-tuloy lang tayo sa paglalakbay. No? Ang lagi nga natin nasa ating muto hanggang dulo tayo. So, kundulin sa iyo, Bibang. Hindi ko pa lang alam kung kailan kami pupunta, no? Kasi siyempre nag-ano pa tayo, naghintay lang naman kami sa hudyat ni Kuya. Anytime naman kung anong mapapiti ni Kuya, anytime nandun kami, mga kalwangs, doon kami. So, hindi ko lang alam kung kailan. Basta, at pupunta po kami dyan. Kasama sila sa Kuya, sa ate, sa buong team ng ka-business family. So, ganito na lang muna siguro. Maraming salamat po mga ka-business sa lahat po nagmamahal sa amin. Hindi man po namin kayo maisa-isa at alam niyo po kung sino po kayo sa walang sawang pagtulong po sa aming pamilya. Hangad ko po ang inyong pong kalusugan at isasama namin po kayo sa pag-pray po namin na maging successful din po kayo sa lahat ng minimithi niyo po. Huwag po kayo magsasawa mga ka-business sa panonood po ng YouTube channel namin po lahat. Pasensyahan na po yung aming mga uploads, halos karamihan doon po malulungkot. Opo. Kasi, para yun kasi, kung ano lang talaga yung dumating, yun ang binablog namin, tulad nung kasakit si Makmak. Pinalag ko talaga yun. Tsaka din po sa mga nag-comment tungkol kay Nanay Terry na napakasipag niya po na nanay na sa edad niya po ang 75 years old ay nagtatrabaho po siya. Maraming salamat po at mga ka-business, doon din po sa nag-comment na dapat lang din po kami tumulong paminsan-minsan. Opo, gagawin po namin yun. Basta po pahinay-hinay lang po. Hinay-hinay lang po kasi doon lang po muna yung nakakayanan po namin. Batid nyo naman po kung lumalakas na rin po yung YouTube channel namin. Kasi kayo po mismo ang laging nanonood at nakikita nyo po yung views namin. Kaya pagpasensyahan nyo muna po yung munting tulong namin sa ibang tinutulungan. Pero babawi naman kami pa rin. Basta doon pa rin po kami, kumbaga yung pagtulong namin ay hindi talaga po nawawala yan. Naisisingit at naisisingit pa rin talaga namin yan. Kahit ganito pa man ang takbo ng YouTube channel namin, pero nagsisingit talaga kami ng nagsisingit. Pakonti-konti lang po. Hindi po pwedeng hindi. So, yung po mga ka-business doon sa na-vlog po si Nanay Terry, thank you sa inyo po suporta doon sa vlog na yun. At sabi nga namin ni Mengay, baka sakali, sabi nga namin kay Nanay, baka sakali na makabalik ulit kami. Kung may extra po talaga. Hindi lang kami mangangako kung kailan. Pero baka sakali lang, pagka medyo umigigi ang ating revenue, ay mapaabutan ulit natin si Nanay. Kasi tanda na rin naman na yun. Kumbaga, naintindihan natin yung kanyang kalagayan. Mag-isa pati siya doon sa kanyang tinitirhan. Parang kuwan lang ang tawag doon. Yung bang bed spacer. Bed spacer lang ang tawag doon. Sobrang liit lang eh. Halos magkasiman ang dalawang tao, isa nga doon sa ibaba, tapos sikip na rin talaga. Kung ano yung kainan mo, yun na rin yung sala mo, yun na rin yung higaan mo. Yun yung kanyang tinirhan, mga ka-business. Nakakaano din, nakakaawa din. Dahil sobrang, meron mo sa edad na gano'n, 75 years old. Tapos, pero mapabilib ka lang, gawa ng, yun nga. Sabi ko kay Kuya Buknoy, sana dumating ang panahon na umabot tayo sa ganun. Napahanga ako bakit ka mo mga ka-business. Dahil sabi mo nga, grabe yung healthy niya, yung health niya ba, yung kanyang kalusugan, kung ikumpara sa akin, mas lamang po siya eh, bakit ka mo? 75 years old. Hindi naman siya operada. Nagtatrabaho sa isang fast food chain, no? Na
apaka ano ba, yung bang sabi ko, grabe nakakahanga. Humanga talaga ako ng mga pagkakataon, sabi na So, sobrang hanga po namin nung kumain kami sa Jollibee. Nataranta na kami dahil palabas na si nanay. Yung pagkain po para sa kanya, naiwanan. Naiwan po sa lamesa si Kuya Bok, iniwan niya yung pagkain. May burger sana siya, tsaka naiwan. Nagkatulala kami nung binuksan niya na yung grocery na ibibigay. Asan na yung pagkain ni nanay? Sabi naman niya, kala ko dala mo, agoy, wala na, naiwan. Diba? Bawi na lang kami na bawi. Nakakaano din yung kwento niya kasi nagkakumahog siya sa kakahanap ng para magkaroon na sila ng requirements. Ganun din naman tayo nung araw na alala mo ba? Diba? Mahirap talaga pag wala kang sapat na. Kailangan mo muna mamuhunan bago ka magkaroon ng requirements at makapasok. Hindi pa rin nagtatapos nun kasi magpupondo ka pa eh. Hindi naman pagpasok mo ng buong 1 linggo sa sahod ka na. Pupondohan mo pa rin yun. O katulad ng mga ganyan. Kasi pag food chain or kaya mga Jollibee, hindi nas katapusan. No? Nasubukan ko nga mag-apply na pasok lahat ng requirements ko. Pakiusap lang ang ginawa ko. Tinanggap ako mga business. Sabi ko, ma'am, kung hingian mo man ako ngayon ng mga bagong requirements, wala talaga akong ibigay. Pero kung yung luma requirements mo na maipasa ko sa iyo, total, ito naman ay, ito talaga yung requirements ko. Paso nga lang. Pero kung hingian mo ko ngayon ng bagong ma'am, wala pa talaga ako kasi wala pa nga akong trabaho. Kung pumayag ka na, tanggapin mo muna itong luma ko requirements pagka nakasweldo ako at sa ako magpapalo up ng mga bagong requirements. Pumayag po yung agency ng mga pagkataon na yun, mga business. Kaya nakapasok ako, kahit pasok na aking mga requirements. Nag-ano lang ako, kumbaga nakiusap lang. At salamat kasi pumayag din ako. So, nakaranas kasi ako ng mga gano'n eh. Kumbaga, kaya naano ko yung kwento ni nanay. Na-appreciate ko talaga yung kanyang kwento na nagpupumakawag siya kung saan siya makahanap ng mga pambili niya ng uniforme, requirements. Hindi ba dati ganyan pa rin? Naghahangad siya makapasok. Sa edad niya na yun, mga ka-business, pero naghahangad siya makapasok sa ganun. Kung iba lang yun, hindi na yung magtsatsaga na pumasok sa ganung one. Siyempre, unang-una, isipin nun, parang hindi na ako bagay dyan kasi, di ba, ang karamihan tinatanggap sa Jollibee, mga bata pa talaga. Alam mo kung bakit gano'n pa? Naisip niya kasi na, syempre, may edad na siya, tapos dadalawa yung anak niya. Pareho din wala. Diba? Yung isa nangangamuhan. Nangangamuhan lang din na. Tapos yung isa naman may pamilya na rin. So inisip niya, ayaw niya maging pabigat sa dalawang anak niya. Kaya hanggat kaya niya pa, kaya pa ng katawan niya, sa trabaho na lang siya para kahit pa paano, nakakaano yung kikitain niya sa sarili niya, tapos may mabibigyan niya pa yung anak niya, or apo niya, di ba? Hindi kaysa naman na doon siya lagi huhugot, di ba? Naisip din niya na, kaya ko pa naman. Totoo, malakas talaga si nanay. Fighter na si nanay, bilib ako yung fighter na si nanay. Tapos hindi po siya, nung unang kilala niyo, napakagaang ng pakiramdam para sa kanya. Siguro dahil wala na po akong nanay, siguro, inisip ko siya na rin yung nanay ko. Ang pakasarap ng pakiramdam nung yakapin ko siya, tapos yakapin niya ako, hindi siya maarting, nanay. Talagang yumakap. Tapos, parang ang tagal mo na siyang kilala. Ganun yung pakiramdam mo. So, ayun po mga ka-business. Ulitin po namin sa inyo mga ka-business. Mahaba na po yung vlog namin. At talagang napipikit na po yung mata ko mga ka-business. Maraming salamat po sa inyo pong pag-suporta po sa aming kanya-kanyang YouTube channels po. Ang hangad ko po na sana huwag po kayo magbago at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, mag-subscribe na po kayo. At sa mga bago naman po sa YouTube channel namin po nanonood, pagpasensyahan nyo pa na po yung munting mga vlog namin at tangkilikin nyo po mga ka-business. Kahit na ayaw nyo panoorin, i-play nyo lang, okay na yun. Tapos don't skip ads po, parang away nyo lang sa may ganun. Nagmamakawa na talaga yun. Opo, mga ka-business, napakalaking tulong po sa aming pamilya to. Sobrang laking tulong po sa amin ng yun lang po, sa panonood nyo po sa amin. At sa kay Ma'am Cathy, maraming salamat po kasi may nag-friend request sa akin si Ma'am Cathy.
nakalimutan ko na yung pinito. Tinatanong niya kung paano daw siya tutulong sa atin. Kate Orbson. Ano na lang, kontakin na lang nila si Mrs. Kabisnes. Sa akin, hindi naman po, sabi ko sa kanya, alam nga naman kasi sabihin ko ganito, di ba? Sabi ko po sa kanya, ma'am, yung po panonood niyo po sa vlog namin ay malaking tulong na po sa amin yan. Sobrang laking tulong sa mga, basher po. Doon pa lang, malaking tulong na po yung panonood niyo. Malaking tulong kasi na po. isang views, napakalaki, napakasarap sa puso na nun yung panonood niyo po sa amin. Opo. Yun po, mga kabisnes, sobrang laking pasasalamat po namin. At sa First Family po, nagpapasalamat din po kami ng marami, ate, kuya, hindi man tayo laging, kasi ako, bihira na po kasi akong pumunta ng KB, bali si Kuya Bukuhin na lang po. Pag may vlog lang po, saka po, naging busy na po si Mengay dahil yun nga po, malapit na po ang malapit na rin po ang schooling, nag-aasikaso na rin po ako ng mga enrollment ng mga bata. So, yun po mga kabisnes. Ayan, magpapaalam na po si Kuya Boko dahil siya talaga yung magaling mag-YouTube, magsalita. So, yun po mga kabisnes, maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pagtangkilik sa amin pong kanya-kanyang YouTube channel sa lahat ng mga kagwangs. At siyempre, pangunahin ang ating pinuno. No? Huwag niyo pong kalimutan, Kabisnes Official, na suportahan, Papa Lins TV, at siyempre ka-business family yung kay Boss Dave at saka kay Mrs. Kibi Official. Vera and Lito. At saka Vera and Lito Official. At sa lahat ng mga reactors ng ka-business official. Thank you po sa inyo pong panonood mga ka-business. God bless po sa ating lahat. Bira banat lang po tayo mga ka-business. Never say goodbye. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Tinan niyo si Mengay. Sa mga basher ko, I love you. Peace na po tayo. Manonood niyo mga basher, malaking tulong po sa amin. Normal lang yung mga bagay-bagay na may mga ganyan. Pero salamat po sa inyo pong suporta. Hi Mr. Pangit. Peace na po tayo. Peace na. Kapasensya naman si Mengay. Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, ka-business, Mrs. Ka-business, Papa Dins TV, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlan. Noong kami niyong natagpuan, pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Papa Dins TV naman, scholarship ay nasimula sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa Dins TV, mahal kayo ng marami.
kayo